Magandang umaga po. Of course, gusto nating i-welcome muna yung mga bago. Meron man hindi kayo na-acknowledge, baka kasi mamaya may mga bago dito na hindi na-acknowledge, na hindi kayo na isulat yung pangalan. Meron ba na first time o mga second time? Wala naman, wala naman. Siyempre, of course, gusto natin i-welcome sila Mama March na galing ng Pasig. Nagaling ng US po. Kasabay yan ni Jelly. Sabay kayo umuwi, di ba? Of course, Sister Ate Ami, si Kumare. Minsan-minsan, alam nyo naman siyempre, padalaw-dalaw kasi marami silang church. Meron doon sa Ortigas, kaya medyo malayo ng konti sa inyo. At dito, siyempre, siyempre, tayo ngayon ay Win Pasig. No po, para sa kaalaman po ng lahat, nung last Thursday po ay officially in-acknowledge na po tayo na Win Pasig. Palakpakan naman natin si Lord, siyempre. Official na po yun. So, sa aklat ng World International, yung Win Pinagbuhatan po ay nag-grow na, nag-expand na. Kasi dati ay Win Pinagbuhatan tayo. Kasi nga yung Win Ortigas, sila yung Win Pasig dati na pinanggalingan natin. But now, since sila nalipat na sa Kainta na yun, di ba? Doon sa may Big R Junction. Tayo na po talaga yung originally. Actually, yun namang talaga mga original Win Pasig, Word for the World Time ay nandito. At nandito sila Nanay Turing. Anak ko nawala. At siyempre si Ate Ervin, nandiyan dyan. Sila yung mga original. Ate Nessie. Sila ang original na talagang Word for the World pa at that time. Well, ganun po talaga yung church ay nag-e-evolve po tayo. So, pwede mang batiin niyo muna ng pinagpalang umaga. God bless you kapatid sa kaliwat kanan nyo, sa likod. Di ba? Maganda rin yung nagkakabatian tayo para tayo po ay, yun. Kasi, hindi naman lahat ay nakakapag-attend ng every Sunday. So, it's an opportunity for us na, alam nyo yun, mabati man lang yung kapatid sa pananampalataya. Kasi, di natin alam na, baka next Sunday ay hindi sila makapag-church. O baka mamaya ay nauna na sila. Hindi, nauna na ako pumunta doon sa kanilang pupuntahan. Lahat naman tayo pupunta doon. Ako yung natutuwa kanina pa lang dahil nakita ko si MJ ay tumugtog na ulit. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Medyo nangayayat lang pero mukhang tumangkad bumagay kasi dati medyo chubby. At nakita ko nung, tutugtog ka na ba? Sabi ko, oo daw. Natuwa pa ako kasi almost ilang months ba siya nawala? Mahigit, isang buwan lang ba? Hindi yata. O sige, 2 na pastor. Sabi tanungin natin yung kanyang mami. Ilang buwan po MJ, ikaw nga. 2. Alanganin kasi si Brother June parang. Di ba? At siyempre, alam natin na it's only by the grace of God. Mahirap po yung pinagdaanan ni MJ. Alam natin yan. At nadalaw natin siya. Dalaw namin mga pastor. Pastor Mig sa kasama namin dyan. Punta. Mahirap talaga. Even now, mahirap punta sa ospital. Yung ginawa nila, pamilya nila, ni Sister Gemma, hindi ko lang siya naabutan nung pumupunta kami doon. Pero yung pagbabantay sa ospital, yung pag-aaral niya, hindi ko alam kung tuloy pa ba siya? Nagtuloy pa rin siya ngayon? Tuloy pa naman. So, ganun naman kabuti yung school para maintindihan yung kanyang pinagdaanan. Hindi ko masabi kung ano yung nararamdaman ng pamilya, pero ako'y tuwan-tuwa na nandito sila. All by the grace of God. Amen. Palakpakan natin ang Panginoon. And so let's proceed with our message. Last Sunday, diniscuss po natin yung isang very sensational ngayon sa bansa natin. Di ba? Alam natin yung nangyayari. And I would like to make this relevant, the message na ating sinishare sa church. It's because alam natin na matindi yung nangyayari sa bansa. At kapag ikaw, Kristiyano lalo na, hindi ka
naapektuhan nito. Though hindi naman ibig sabihin na parang maki-join tayo doon. But to the point na parang okay lang sa atin yung nangyayaring massive corruption na ito. Ang sa akin kasi, we have to stand as well. Di ba? Hindi tayo kinakailangan talagang lumabas. No, kung kayo ay may mga ganong desire, para sa akin, it's all right. Just to express your, ano matawag dito? Yung ating sentimiento, yung ating pag-ayaw, pagtuligsa sa nangyayaring katiwalian na to sa bayan. So let's continue to pray. Tomorrow, meron magkakaroon ng malawakang, ngayon ba yun? Ngayon pala, may malawakang welga na mangyayari dyan, na rally. And let's pray na maging maayos ito at meron tong kapuntahan. Kasi nga, tingin ko, sawa na yung tao, ano? Sawa na yung mamamayan. Politika, hati-hati pa rin talaga. Pero maganda nga yung nangyayari na yung iba nagtatawag ng unity. Wala na munang kulay-kulay. Wala na munang kung sino yung, di ba? Huwag na munang politika ito kasi kalaban natin dito yun eh. Dapat tayo magkaisa bilang Pilipino, labanan natin ito. Pinakita ko sa inyo last time yung iba-ibang bansa, di ba? Particularly Indonesia at saka yung Nepal, na napakatindi ng ginawa nila. Ayaw natin gumawa nun, do may mga politiko na parang nag-i-incite na gawin natin to, gayahin natin. But I don't think na iyon ay parang maging pamantayan na gawin sa lahat ng tao. Now, ano ba yung pinag-uusapan natin na ito? Ito yung corruption ng puno o ang root cause ay yung pagiging greedy o yung pagiging gahaman. Sinabi natin nung isang linggo, yung greed ay define as an unquenchable appetite or desire for status or power. Diba? Walang walang kasapatan. Hindi nakokontento. Gusto ng marami at tuloy-tuloy. Walang kabusugan. Yun ang gusto natin sabihin. Kaya nga tinatawag sa kanila mga buhaya kasi walang kabusugan. Hindi lang yun, natutunan din natin last week na yung lesson natin that tayo mga Kristiyano ay tinawag na completely i-reject lahat ng uri ng pagiging greedy. Yung greed. Kasi hindi lang naman sa pera yung pagiging greedy. Tama? Na-explain po natin yan. Tandaan niyo yun, yung pagiging greedy, pagiging gahama na hindi lang sa pera, kung hindi sa maraming bagay. Even dun sa ating social value, sa status, or sa kapangyarihan. Now, itutuloy natin itong topic na ito. But we will focus more or giving emphasis on how to overcome that evil, the evil of greed, doon sa puso ng mga tao. Ito ay isang character flaw eh. Yung greed, sabi ko nga nung isang linggo, hindi mo nakikita to, hindi mo to basta-basta, tawag dito, hindi mo napapansin, yun ang gusto kong sabihin, na pumapasok na sa puso mo. Unless na meron taong magko-call sa'yo siguro. Pero yung mga tao, kasi nakakapagtaka, paano sila hindi naging kulang pa ba sa, yung 1 million nga napakarami na eh. Yung maging 5 million pa, 10 million, pero hindi yun ang usapan dito. Ang usapan dito ay 100 milyon. At billion pa. Siyempre, hindi naman lahat nagkamal ng billion, pero yung iba ay millions lang. Pero merong iba talagang billion. Parang mo, hindi ka, di ba? Hindi ko mai-express yung aking damdamin pagdating dito. At talagang nagkakaroon ka ng kahit papaanong inis o parang bakit nagkaganito yung mga tao. So ito yung labanan natin kasi hindi lang yung mayayaman na yon yung pwedeng pasukin ito. That's why sa Bible, ito yung isa sa mga binibigyan ng emphasis na kahit sa church ay maging aware tayo. Magkaroon tayo ng awareness dito po. So yun ang pag-uusapan naman natin ay parang on the positive side naman of this. So ang title natin is yan. Reach toward God.
Masarap yung meron ka na nito, pero higit sa lahat, meron ka din nun. O yun yung mas marami ka. Kasi ako naniniwala na habang tayo lumalapit sa Diyos at pinagpapala tayo ng Diyos, spiritually, meron pong lateral o kaagapay po yun na pagpapala ng mga material. Agree ba kayo ron? Yes. Totoo yun. That's why even si King David, sinabi niya, siya naging bata hanggang tumanda, yun, di ba kino-quote natin kung minsan yun, wala siyang nakita na isang tao na sumusunod sa Diyos, naglilingkod sa Diyos, na nanlilimos. Ano ibig sabihin nun? Pinapakita lang niya kapag ikaw sumusunod sa Diyos ng totohanan, pina-follow mo ang kanyang mga prinsipyo, ang kanyang mga commandments, isinasabuhay mo ang pagiging Kristiyano na si Kristo ang sentro ng iyong buhay, sa iyong pagsasalita, sa iyong mga transaksyon, sa iyong pamilya, sa iyong trabaho, sa iyong pag-aaral. Mga kapatid, lahat ng pangailangan natin ipoprovide ng Diyos. Agree? Amen. So let's proceed with our text. Yun pa rin yung ating text. Yun nga lang, hindi ko na isinama yung bandang taas. Magsimula tayo sa verse 15 ng Luke chapter 12. Then, sabi ni Jesus, He said to them, watch out. Be on your guard against all kinds of greed. Again, binigyan natin ng highlight. Lahat ng klase ng pagiging greedy. Life does not consist in an abundance of possessions. And He told them this parable. The ground of a certain rich man yielded an abundant harvest. He thought to himself, sabi ng isang magsasaka, negosyante, may palayan, maraming taniman, what shall I do? I have no place to store my crops. Ang dami niyang ani. Then he said, this is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones. And there I will store my surplus grain. And I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry. But God said to him, you fool, because this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich toward God. Ito na naman to eh. Palain po ang pagbasa sa mabuting balita na pa. So yun yung title natin. Diyan po natin kinuha yan. Sabi niya, ganyan na mangyayari sa mga tao. Yung mga tao, ang iniisip lang ay magpayaman, magparami ng kanilang possession sa buhay. Pero, nakalimutan ng Diyos, kaya sabi niya, hindi sila mayaman patungkol sa Diyos. So ito po yung pag-uusapan natin. As I explained last Sunday, in-expose to ni Jesus, sinabi niya kung paanong ganun ka-subtle o yung marahan, unti-unti, hindi makita, yung influence ng greed sa buhay ng mga tao. At sinabi niya dito na nagkaroon siya ng convincing case kung gaano ka-destructive or even Jesus called it foolish. Kahangalan, kasi tinawag niyang fool. Hangal, yung isang tao na nag-iisip lang ng para sa kanyang sarili. So, sinabi ko rin nung isang linggo na ito yung sulat ni yung sulat ni Apostol Pablo doon sa mga Korinto, na Colossians, pasensya na kayo, hindi ko mabasa ng masyado itong aking, Sinabi niya yung, pinaalalahanan niya yung isang mga Kristiyano na huwag kayong masyadong mag-focus doon sa mga material na bagay. Not to the point na yung mga tao na yun ay mayayaman. Sinasabi niya ito sa isang church na ordinaryo, katulad naman natin. Wala naman ditong millionaire. Meron na bang millionaire dito? Meron, pastor. At marami pa na magiging millionaire. Yes. Amen. And sige, palakpakan natin ang Panginoon. Yun ang ating declaration. Di ba? Kasi ngayon nga yung 1 million parang napakaliit na yan, no? Yung araw pag nagkaroon ka ng 1 million, millionaire. Yung 1 millionaire, million talaga yun. Marami nang nabibili yun.
Kasi noon, bumili ka nga ng house and lot ngayon, magulat ka eh. Sino sa inyo nagpaplanong bumili ng bahay? Yung isang maliit na bahay, magkano na? 2 milyon, 3 milyon, 4 na milyon. Yung pag nag-2-story ka na maayos-ayos, na nasa subdivision, nasa 4 to 5 million yon. Totoo po yun. Ganun na kamahal. Pero dati, nasa 500,000 lang. Nung time nag-tsunami magkabahay ni Mr. Sen, 1.2, thank you, 1.2 million, mga 2 bedrooms pa yan, mga townhouses. Pero yung ngayon 2 million, ay yung 1.2 million, nasa 4 million na siya. Mga ganon. So mga kapatid, ito'y pinapaalala sa atin ng Panginoon na tanggalin natin ito. Yung klase ng kasalanan na ito na naturally pertaining to greed, which is equivalent to idolatry. Yan ang sabi ni Pablo sa Colossians. Yung endless desire of greed, pag sinabing endless, walang hanggan. Iyan po yung mga greedy na tao eh. Walang katapusan yung kanilang paghihangad nung ganoon. Kaya nag-accumulate ng napakarami na mga pera na ito. At ito po, yung greed na ito, nagbablock ito, hinaharangan nito yung mga blessings na pangako ng Diyos sa atin sana. Akala kasi ng maraming tao, lalo na yung mga na-overcome nung greed sa buhay nila, akala nila, the more na marami kang pera, pagpapala, iyon galing sa Diyos. Pero paano naging pagpapala ang isang bagay na illegal? Paano naging pagpapala ang isang bagay na alam mo na hindi galing sa pinaghirapan mo ng iyong kamay at hindi sa tama at mga legal na bagay? So, mga kapatid, yung pag-aaral natin na to, gusto kong maunawaan natin ay ito po. That when we choose to live a life of generosity and contentment, we truly become rich toward God. Kapag pinili natin mamuhay nang nandoon yung ating pagiging generous, mamaya explain natin yan. Ano ba yung generosity? Hindi lang generosity and contentment. Kasi ang alam ko, yung iba contentment pero hindi generous. Mari ka generous pero hindi ka kontento. Agree? Yes. So dapat magkasama ito. Pag tayo Kristiyano, ina-apply natin ito. And that's the time that truly we become rich toward God. So sa verse 20 kanina, doon sa binasa natin, tinawag ng Diyos na hangal o fool yung tao. Tama? Agree ba kayo ron? Yes, sabi niya, you fool. So hindi ho magandang tawagin tayo ng isang hangal ng Diyos. Gusto niyo ba tawagin tayo ng Lord ng you fool? Hangal ka. Di ba sakit nun pag tinawag tayo ng Diyos? Sabihan tayo na tayo hangal. Pero hindi siya tinawag ng Diyos na hangal, yung tao na to, because siya successful sa kanyang ginagawa. Dahil matagumpay siya, ang daming bunga nung ani nung kanyang mga pananim, at marami siyang pera. Hindi dahil doon siya tinawag na fool or foolish ng Diyos. There is nothing wrong with having profitable business. Tandaan nyo yan. Kapag kayo gumagawa ng negosyo, it's all right. Gusto ng Panginoon yun. As long na ito ay isang honest business. Wala kayong dinadaya, hindi kayo nandadaya, hindi kayo nagpapalusot, nagbabayad kayo ng tax ng maayos, lahat ay legal. At kung pagpalain niya ng Diyos, glory to God. Use it for the good, mga kapatid. Now, ito pong lalaking to, hindi lang din siya tinawag ng Diyos na fool because may kasalanan siyang ginagawa along the way. In fact, yung kanyang success ay hindi dahil sa mga illegal transactions. Walang sinabi. Legal ang mga transaction niya. Hindi siya nandadaya. Hindi siya abusadong manager or corrupt kaya. So sa lahat ng appearances, itong lalaki na to ay hardworking and honest at meron siyang knowledge sa business which people would probably admire this person. Di ba? So bakit siya tinawag ng Diyos
nahangal. In my personal opinion and sa aking pag-aaral, it's because itong foolish farmer na to, he failed to recognize the source of his wealth. Nakalimutan niyang i-recognize kung saan ang gagaling yung kayamanan niya. Mga kapatid, nakikita niya ang sarili niya as a self-made person. Ako ang nagtrabaho. Ako ang nag-isip. Ako ang nagpagod. Ako ang lahat ng nagplano na to. Binigay niya lahat ng credit sa kanyang sarili, sa kanyang hard work, sa kanyang pagiging mahusay na negosyante. Look at this. Na-share ko to last Sunday din. Tingnan niyo lahat ng may yellow, naka-yellow. Di ba? Lahat ng sa kanyang monologue, nag-monologue siya di ba? Sabi niya, sinabi niya sa kanyang sarili, what shall I do? Ano ang gagawin ko? Pwede naman niya sabihin, Lord, anong gagawin natin? Anong gagawin ko dito? Walang Lord. Puro myself. Puro sarili niya ang tiningnan niya rito, mga kapatid. God is obviously absent in His talking. Hindi niya nakikita that without God, walang ani. Hello? Hindi niya na-recognize na ang Diyos ang nagpapaulan, ang Diyos ang nagpapaaraw, ang Diyos ang nagbibigay ng pataba doon sa lupa para yung kanyang pananim ay lumaki, lumago, dumami ang bunga. Ang Diyos ay nag-iingat para hindi ito puntahan ng mga peste. Kasi kahit ganong pag-iingat, kung hindi iingatan ng Diyos yan, kayang padala ng Lord ng peste yung kanyang mga pananim at sirain ito sa isang iglap lamang. And so this farmer is a fool by failing to recognize God as the source of all his possession, his wealth. Now, look at this. Tingnan niyo po ito. Deuteronomy 8:18. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth, and so confirms His covenant, which He swore to your ancestors as it is today. Sabi ni Moses. Kanino? Sa mga Israelita at that time. Mga kapatid, sa panahon natin, applicable po rin ito. Mahalaga na maipaalala sa atin bilang mga Kristiyano that despite the fact that hard work is the normal means na ginagamit ng Diyos to provide wealth. Totoo yun. Kung hindi ka magtatrabaho, wala kang kakainin. Gagalit nga si Lord sa mga tamad. Huwag niyong pakainin ng tamad. Di ba? Yung hard work, binibigyan ni Lord dyan ng blessing. At kailangan natin yun. And yet, we should never ever think that we are the only cause of our own success. Iyon ang wag nating gawin. Na pag tayo naging successful na parang ayayabang na natin, pag naglakad tayo, parang na tayong malalaki ang dibdib. Diba? Yung ulo natin nakatingala na pag nadaanan natin yung iba, parang mga ahead tayo sa kanila. No, mga kapatid. Kung gaano tayo tinataas ng Lord, pinopromote ng Lord, ini-increase ni Lord, pinayayaman ng Panginoon, all the more na dapat tayong mag-maintain tayo na tayo nakatapak sa lupa. Na all the more na isipin natin na tayo yung mga pare-parehas lang sa harapan ng Diyos. Pinagkatiwalaan niya tayo ng mas marami, much is required. Di ba? To whom much is given, much is required. Yun yung madalas natin naririnig. At prinsipyo ng Diyos. Kaya ka bine-bless ng Lord, hindi para i-hoard mo yan. Hindi para ubusin mo yan doon sa casino. Hindi para ubusin mo yan, pambili mo ng lahat ng iyong sasakyan, ng mga gamit mo, at ang mata mo'y lumuwa. Ano ba pakinabang noon? Sabi nga ni Solomon ano ang pakinabang ng isang tao, makita mo ang lahat ng iyong yaman, ano pakinabang? Yung mata lang ang mabubusog. It's only your pride. Pinaghirapan ko yan. Buti sana kung pinaghirapan mo nga.
sa mabuting bagay. Paano kung hindi? So itong verse po na ito ay paalala ng Diyos through Moses sa mga Israelita. Na nung sila wina-warningan yung Israel, nasabi niya doon, huwag kayong maging mayabang. Baka dumating yung pagkakataon, pag binasa niyo yung mga previous verses niyan, yan yun papasok sila sa promised land. At meron tendency, sabi ni Moses, may tendency, ang sabi ng Diyos, pag kayo'y nandoon na sa promised land, at kayo ay nakasettle na kayo doon, at kayo ay nagkaroon na ng mga increase sa buhay, naging maayos na kayo, baka makalimutan nyo ang Diyos. Baka maging mapagmalaki kayo, sabihin nyo sa inyong sarili, ang galing ko na. Ako ang nagpakahirap dito. Kaya ang sabi niya, huwag niyong kalilimutan na ang Diyos ng Israel ang nagdala sa inyo dyan. Na siya ang nagbibigay sa inyo ng abilidad para magyumaman, para makapagtrabaho kayo, para magkaroon kayo ng provision sa sarili nyo. And that's the covenant of God doon sa mga ancient Israel o yung mga ancestors ng mga Israelita. So all wealth comes from God as a gift. Regalo ito entrusted to us to use properly for Him. I hope nandiyan pa ho tayo. Yes, libre tayo na enjoy natin ito. Enjoy natin yung mga blessing ni Lord without guilt na yung wealth na yan ay galing sa Kanya. Pero tandaan natin na tayo ay tagapamahala lang nito. We are all stewards of those material things. Yung mga bagay na yun, maluluma di ba? Bumili ka ng kotse ngayon, after 5-10 years, luma na yun. Bibili ka na naman. Yung mga relo mong mamahalin, after ilang years, maluluma din, masisira din yan. Yung mga bags natin, mga jewelries, mga sapatos, kung ano pa man na gusto natin, maluluma din yan, mawawala din yan. For temporary lang, yun ang ibig natin sabihin dito. So, iyan din ang counsel ni Timothy. Tingnan nyo. Ni Paul kay Timothy. Ano sabi ni Paul kay Timothy? Teach those who are rich in this world not to be proud and not to trust in their money, which is so unreliable. Their trust should be in God. Tingnan nyo, laging sinasabi sa Biblia yan Who richly gives us all we need for our enjoyment. Para enjoy mo rin naman yan. That's fine. Kung pinayayaman ka ng Lord, enjoy mo rin yan. Pero sabi niya doon, huwag kayong maging mayabang at magtiwala doon sa pera nyo. Tell them to use their money saan? To do good. Sa mabuti. Pastor, bawal bang mag-save? Hindi po bawal. Pero yung mag-hoard ng maraming pera para sa pansarili mo lang, iyon siguro yung hindi tama sa Diyos. They should be rich in good works and generous to those in need. Always being ready to share with others. You see, that's the point. Anong point ng marami kang savings pero pag may lalapit sa inyo may pangangailangan na nakikita mo na may pangangailangan yung kapwa mo, ayaw mo galawin yung savings mo? Di ba? Para sa akin to Para sa future namin to, Lord. Well, wala namang may sabi noon. Kaya nga lang, tandaan mo, hindi sa'yo yan. Kaya nga pag ganun yung mga pananaw natin, binebreak natin ito. Kasi, kapag ganun ang pananaw natin, bakit ko ibibigay sa iba? Hindi naman sinabi na ibigay. Kung hindi, tandaan mo na yung pagpapalang yan ay galing sa Diyos. Na kaya ka nakakapag-ipon ngayon, kaya ka nakaka-save, kaya ka pinapa-increase ng Lord, is tell them to use their money to do good. At yung pagiging makasarili ay nawawala doon yung generosity. They should be rich in good works and generous to those in need. Lalo yung may mga pangailangan. Always being ready to share. Being ready. Pwede kong tanggalin ito. Kung may pangangailangan yung aking kamag-anak, kung may pangangailangan yung aking kapatid sa pananampalataya, yung kapwa ko,
Yung aming church, merong need talaga para sa misyon, para sa gawain. Kaya mong kuhanan, kukurutan ng konti yung savings mo, yung pera mo sa wallet, na itinitira mong pambili ng kung ano man gusto mo. Yan po ang gusto nating sabihin, mga kapatid. Now, I hope we acknowledge the fact, yung katotohanan, na bawat piso na kinikita natin, na napupunta sa atin, bawat regalo na nare-receive natin, extra money, bonus ba yan, 13th month pay, 14th month pay, profit sa business, and all things that we have owned comes from God. Galing sa Diyos lahat yan. Huwag niyong isipin na ako lang to. Pinaghirapan ko talaga to. Pinagsumikapan kong mapasok dyan sa trabaho na yan. Pinagsumikapan kong buksan ng business na yan. Nagsimula ako sa maliit. Pinangutang ko pa yan. At ngayon malaki na. It's because of me. And so ako ang may karapatan mag-isip lang kung kanino ko gustong gamitin to. Sa akin lang, sa pamilya ko lang, wala na. Well, hindi generosity na patungkol sa Diyos ang sinasabi niyaan, mga kapatid. Hindi ba natin nakikita o iniisip, o baka ating iniisip, yun ang gusto kong sabihin, na wala bang karapatan ng Diyos doon sa ating pinaghirapan? Wala bang karapatan ng Diyos doon sa mga pagpapalang ating tinatanggap? Hello? Tanong ko sa inyo. Meron, wala? Meron. That's why kung ina-acknowledge natin na may karapatan ng Diyos, magbibigay ako, maluwag sa loob ko. But that's the question, bakit marami pa nga rin ngayon nang hindi open, makapagbigay ng kanilang tithes and offering? You see, it's because attached pa rin tayo doon. Nandoon pa rin yung mentality natin na hindi, akin lang to. Bigay sa akin, sa Diyos nang galing to. Pero dapat ako lang gumastos nito. And nakakalimutan natin yung how about yung iyong responsibility for the Lord. Hello? Kaya yung iba kung ano-ano ang pinagre-research, binibigyan ng ano ba tawag dito? Binibigyan nila ng justification yung hindi nila pagbibigay sa church. Yes. Some Christians are disagreeing to give their tithes. Hindi naman dapat nagtitithes. Nasa Old Testament pa yan. Ang dami. Reasoning. Why? It's because nandoon yung greed. It's because hindi ma-overcome. Makalaya doon sa pagiging generous giving po natin. Tandaan nyo yan, be reminded that possessions, wealth, and money are not bad or wrong. Hindi ito masama. Pero ang antidote, yung panlaban natin sa greed, hindi lang dahil sa kinakailangang linisin mo yung mga cabinet natin, pamigay na natin lahat ng mga damit na sobra-sobra. Pamigay na natin yung mga gamit nating sobra-sobra. Hindi po yun lang. Pero yun ay magandang simula. Kung gusto mo talaga na maranasan yung generous giving, tingnan mo yung mga cabinet mo. Buksan nyo yung mga cabinet nyo pag gawin yung bahay. Tingnan nyo kung gaano karaming damit ang hindi nyo na ginagamit doon. Anong gusto mo mangyari doon? Di ba? The real antidote to greed is to be rich toward God. But how to become rich toward God? This is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich toward God. Tandaan nyo yan, ang word dito, whoever stores up things for themselves. Sa kanila lang. Para sa kanila. Para sa akin lang ito. Para ma-feed ko yung wants ko sa buhay. So becoming rich toward God involves acknowledging na lahat ng possessions belong to Him. And we are only stewards of them.
Yun ang isa. Ma-realize mo na tayo ay tagapamahala lang, tagapangasiwa lang ng yan. Yes. That's why, kung meron pangangailangan, ngayon nga, hindi na uso yung dati na, nung nasa Pasig tayo, Mama March, tatandaan nyo yan? Nung nagsisimula tayo doon, di ba? Usong-uso yun. Di ba? Pag nagpa-offering dyan, makikita nyo, sacrificial, relo, bago, cellphone na metali ng tape. Makagoma pa. Pera, dollar na nasa wallet pagka nag-preach yung pasto. Sacrificial giving po tayo. Usong-uso po yun. Mga, ano ba yung nung araw na parang cellphone na, wala pa nung cellphone na maayos. PDA yata tawag doon. Ibinibigay. Mga relos, pinamimigay. Jewelries, pinamimigay. Ngayon, hindi na ganun ng mga Kristiyano. Oh, di ba? Kung sabihin ko dyan na ano yung sacrificial offering na kaya mo ibigay sa Lord ngayon? Basket, please. Kaya niyo bang magbigay ng mga bagay na parang hindi ko mabitawan? Sayang na merilo ko, pastor. Tago ko muna to. Sayang naman yung singsing ko, pastor. Sayang naman yung cellphone ko. Alam niyo, dati ganyan ng mga Kristiyano. Pero ngayon ay hindi na. Pwede natin sinabing maging gano'n na yung iba kasi ay bugso lang ng mga damdamin. Now, ano ba itong pagiging rich toward God? Bakit ba kinakailangan tayo maging rich toward God na sinasabi? Hello. Ang isang tao po na rich toward God, ang unang-una dito, generous with what they have. Di ba? Yun yung kaninang tinuturo sa atin eh. Kung anong meron ka, generous ka. Kaya mong ibigay, kaya mong i-give up to sa Lord. Understanding that such selfless giving creates lasting treasure. Mas malawak ito eh. Gusto mo yumaman sa Panginoon, gawin mo isang bagay na to. You remember yung isang tao na lumapit kay Jesus? Mayaman, sabi niya, Lord, ano pa man dapat kong gawin? Para ako'y makapasok sa kalangitan ng Diyos kasi lahat ginawa-gawa ko. Lahat ng 10 Commandments, sinusunod ko. Sabi ni Lord, ano bang dapat mong gawin? Ibenta mo lahat ng ari-arian mo, pamigay mo sa mahirap, and then follow me. At umuwi siya na nalulungkot kasi hindi niya kayang i-give up yung kanyang kayamanan. Most of the time sa Bible, iyan ang itinuturo ng Diyos. Kasi nga, may tendency tayo na yung greed ay mag-creep in sa atin, which is yun yung idolatry. Na mas mahalaga sa iyo yung material na bagay kaysa sa Diyos. Na kung pamimiliin tayo, ano ang gagawin ko? Kaya ko bang i-give up tong isang bagay na material para sumunod sa Diyos, para maluwalhati ang Diyos o hindi? Many times, iyan po yung nangyayari sa atin. Minsan nga, hindi ba nagigilty tayo? Ako, personally, nagkakaroon ng time, nagigilty ako. May time na parang meron sa aking, impression ng Lord na i-bless mo yung isang tao na yan. Sasabihin ko sa Holy Spirit, Lord, parang 500 na pera ko. Pag binigay ko pa ito, wala akong barya. Alam nga naman magpabarya pa ako. Sis, ito yung 500, suklian mo nga ako ng 200 para may matira. Nakakahiya naman, di ba? But many times, meron akong guilt feelings kasi alam ko, may impression sa akin ng Lord, i-bless mo itong taong to. But sometimes, pag hinold ko to, kasi may bibilin ako, Lord, meron kasi kung kailangan bilhin. Meron kasi kung kailangan paggamitan itong perang ito. But kapag sinunod mo yon, magugulat ka pa. Dahil pag nag-decide tayo na, Lord, susunod ako sa'yo. Itong perang to, alam ko, pambili ko to ng ganito. Sinesave ko to para sa ganito. Pero, alam ko rin na parang may pangangailangan tong taong to kahit di magsalita. And when you do that, pag ginawa mo yan, sinabi mo sa tao, sis, Brad, pinapabigay ng Lord. Alam niyo, makakalaya tayo. Bigla doon. At magugulat ka, maiiyak pa yung taong binigyan mo. Naku sis, alam mo ba? Talagang
wala akong kapera-pera. Namumblema nga ako kung ano ipababaon ko sa anak ko, kung ano kakainin na yan mamaya. You see? Many times in our lives as believers, nangyayari ito. Kung minsan lang, ang isip natin ay nagtatalo, ano ang gagawin ko? Susunod ba ako sa Holy Spirit o sa aking sarili? Mga kapatid, tandaan natin to. Tayo mananampalataya should find our true security and satisfaction in God. The only one who can truly meet our needs. Remember yung ating one point that when we choose to live a life of generosity and contentment, we truly become rich toward God. Now, tanungin natin, ano ba yung generosity? Generosity is the virtue of being liberal or open-minded, broad-minded in giving usually as gifts. Yung pagiging generous eh. Virtue po siya. Character traits. Ugali siya ng pagiging liberal. Open ka sa pagbibigay. Usually as gifts. Kahit na ano yan. Pera, material na bagay, time. Kasama po yun. It is usually considered the opposite of greed. Kabaligtaran ito ng pagiging, kasi yung greed ayaw magbigay. Ang greed, ang pagiging gahaman, gusto niya puro sa kanya lang. Which is kabaligtaran ito ng pagiging mapagbigay na willing ka na magbigay. Alam ko naman, marami rin po sa inyo rito na mapagbigay. Nandoon yung generosity. Pero yun ang palaging ilagay sa atin ng Lord. Nanawa lahat tayo mga Kristiyano ay magkaroon ng ganitong klase ng puso. Perhaps the best way to overcome greed from our hearts is to give. In fact, iyan ang sabi ni Jesus. Iyan ang commandment niya. Bigyan ko kayo ng dalawang passage. Sabi ng Matthew 5:42, give to the one who asks you. Do not turn away from the one who wants to borrow from you. O pastor, kita nyo? Sister, sabi ni Jesus yan, pag nangungutang, huwag niyong tanggihan. Wow, okay yung iba. Gumagamit pa sila ng Word of God. Mamaya, hintayin niyo yung explanation natin. Sa Luke 6:30, give to everyone who asks you, and if anyone takes what belongs to you, do not demand it back. Ang hirap naman yan, Lord. Pag pala may kumuha ng gamit ko, huwag ko nang bawiin. Hello? Yan ba yun? Tama ba? Yan ba sinasabi ni Lord? Sino nagsabi niyan? Disciple lang ba? O si Jesus? Si Jesus. So, dinedemonstrate ng Panginoon dito that choosing to be generous is powerful action. Bakit? Because iyon yung gusto niyang gawin natin. And we have chosen to trust God to continue to provide for us despite giving away what we has freely given us. O, diba? Iyon yung gusto ng Panginoon eh. Magtitiwala pa rin ako sa iyo, Lord, kahit ikaw yung nagbigay nito sa akin, pero magtitiwala ako na pag binigay ko to sa iba, magpapalain siya. And in return, pagpapalain mo rin ako. At hindi mo ko pababayaan. Iyon ang problema sa atin eh. Pag may pangangailangan yung iba, na tayo dapat yung gagamitin ni Lord, mga kapatid, nag-iisip ka, paano naman ako? Pag binless ko siya nito, paano naman ako? Without acknowledging na kapag nagbigay ka, mga kapatid, yung pangangailangan mo, tutugunan ng Diyos. Amen? Yes. That's the principle of sowing and reaping. The more you sow, the more you will receive. May mag-aani ka. Kapag ikaw yung nagtanim, isang buto lang yung tinanim mo, mga kapatid, pag umani, ilan ang balik? 30 folds, 100 folds, 1,000 folds. And yun ang nakakalimutan natin madalas. That's why tayo, takot na takot magbigay. Sabihin mo sa katabi mo, hoy, gising.
Hindi dahil sa natutulog siya, kung hindi dun sa mensahe ng Panginoon. So, mga kapatid, while this command, yung command daw na ito ay radical, sabi ng mga scholars, at yung interpretation nito ay nagsasuggest ng discretion is still necessary. Totoo yun. Hindi naman kung lahat ng lalapit sa iyo, bibigay ka lang ng bigay. Yung pagbibigay, yung pagiging generous, meron din kasamang wisdom. That's right. Sabihin mo, wisdom. Lakasan nyo, wisdom. Yon. So, dapat may wisdom tayo kung ikaw yung inuutangan. Kasi kung minsan, mas maraming wisdom yung nangungutang. Diba? Totoo naman eh. Ang galing niyang mag-devise, ang galing niyang magdrama. Yun pala, ang dami na niyang nautangan. At wala siyang isip na babayaran ka pa. That's why we need discretion, sabi ng mga scholars. Especially, yung pagbibigay na ito, yung generosity. There is no better way to overcome greed than to give. Yun ang mahalaga na matandaan natin. Generosity is so effective in overcoming greed because it makes us aware of the need of others. Di ba? Kapag magbibigay ka, naiintindihan mo yon na may pangangailangan yung iba. Kaya ka magbibigay. At kung minsan kahit hindi magsalita yung ibang tao, nare-receive mo yan in your spirit. Ang mahirap tayo, masyado tayo, hindi naman nagsalita eh. Remember, meron tayong Holy Spirit. Remember, Holy Spirit buhay, nagsasalita sa atin. Madalas kasi yung Holy Spirit sa mga Kristiyano, wala na, nakalimutan na. Hindi na ina-acknowledge yung Holy Spirit sa buhay natin. Tandaan niyo po, yan yung tatak sa atin. Kaya dapat sensitive tayo sa Holy Spirit. Ano sinasabi ng Holy Spirit sa atin? So when we are greedy, we are only thinking of ourselves. But when we are generous, we are always thinking of God and others. Oh, that's the truth. Nothing will make us happier than when we look beyond ourselves. Yes, that's true. Kung gusto niyo maging masaya, matuto tayong maging generous. Alam niyo ba yun? Masarap yung ikaw yung binibigyan, di ba? Masarap yun. Pag may pangailangan ka, thank you, Lord. Thank you, kapatid. Ginamit ka. You see, for every generous giving na binigay mo, may nagpapasalamat sa Diyos. Pero how much more ikaw na nagbibigay, alam niyo ba na doble yung sarap sa puso? Nung ikaw yung nagbigay. Di ba? Sabi nga nung iba, pag may namatay, di ba? Mainam na mag-abuloy kaysa ikaw abuluyan. Sige, ano gusto nyo? Ikaw mag-aabuloy o ikaw nga abuluyan? Siyempre, mag-aabuloy na lang ako kaysa ako abuluyan. Gusto ko pang mabuhay yata. Ganon din yung tayo naman. Pag nagbibigay tayo, doble yung sarap. Doble. Dahil hindi lang yung tao yung nagpasalamat sa iyo, nagpasalamat din yung tao sa Diyos for using us. And even us, nagre-rejoice yung Holy Spirit natin dahil ginawa natin yung isang bagay na gustong-gustong ginagawa ng Diyos. Remember na ang generosity ay nanggagaling sa Diyos. Na out of His love to us, He gave His only begotten Son. Sino bang unang generous at pinaka-generous sa lahat? Di ba ang Diyos? Hindi niya pinagkakaitan lahat ng bagay sa atin. That even yung ating Panginoong Jesucristo. And so discover the joy of sharing by giving generously. So, tandaan niyo to. Tingin kayo sa akin. Tingin po kayo sa akin lahat. Pati kayo sa online. Katingin na, Pastor. Kung nararamdaman nyo na ang puso nyo ay parang nagkakaroon ka na ng greediness, parang may mga bagay ka na gustong-gusto mo, hindi mo maiwasan, you start practice giving generosity. Yes.
Minsan natatrap tayo. May mga bagay ka na, gustong-gusto ko to eh. Gustong-gusto ko to eh. Pag nakakaramdam ng ganon, warning po yan. Red flag yon na yung greediness pumapasok na sa buhay natin. Yung parang gusto ko nakikita lahat itong aking mga gamit, yung aking mga damit na magaganda, yung aking mga relos, yung aking mga bags, yung aking mga sapatos, yung lahat ng mga kotse ko. Pag yun ay pinifeed mo na lang yung mata mo na parang proud ka, then greediness is creeping in our hearts. Now, aside from generosity, ito pa yung isang character traits para ma-overcome mo yung greed. Yung contentment. Ano ba yan? Sabi dyan, contentment simply means being satisfied with what we have. Satisfied with what we have. Sabi ng Hebrews 13:5, keep your lives free from the love of money. Pangalawa na yan. Sinasabi niyo, inuulit lang. Yung sa Timothy, di ba? And be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. If you connect the dots, yung ating pinag-uusapan, kitang-kita, di ba? Yung contentment ay paglayo. Pag-detach mo ng sarili mo doon sa pagmamahal sa pera, which is, nandoon palagi yung greediness. Pag yung puso mo, hindi attached doon sa pera, madali lang magbigay. Pero pag yung greediness, yung love of money, pag sinabing money, hindi lang basta pera yung pinag-uusapan dyan. Those are mammons, possessions, anything, material things na meron tayo. Usually, pera ang pinag-uusapan. Though I know, tayo po dito, hindi tayo mayayaman, pati kayo natutuwa. Pagka meron pangangailangan ng church, nandoon yung generosity pa rin sa atin. And I hope na lahat po tayo mabuhay dito, sapagkat ito ang gusto ng Panginoon sa atin. You see? Contentment. Kinocommand niya sa believer, keep our lives free from the love of money. Sa lahat ng bagay, hindi nandoon ang security. Instead, nilalaliman ng Panginoon yung content nito na kung ano man yung meron tayo, mga kapatid. Finding satisfaction kung ano yung current situation natin. A condition that can only be achieved by not being ruled by greed for more possessions. Kung ano yung meron ka, masyahan tayo. Magpasalamat tayo. Do not compare kung ano yung meron ka dun sa iba. So yun po yung contentment is focusing vertically. Ano ibig ko sabihin? Sa Diyos tayo nakafocus. And if we focus horizontally, makikita natin dito na ikaw ay blessed. Na hindi mo i-compare yung sarili mo, pwede ka kasing horizontally tumingin, makikita mo yung kakulangan mo dahil yung iba meron. Pero that's not contentment. Ang contentment ay yung meron ko, ano yung meron ka ngayon, nakukontento ka na, nagpapasalamat ka. Kasi alam mo, biyaya ng Diyos sa iyo yun, regalo ng Diyos. At kung ikaw ay i-increase ng Panginoon, maisip mo din na yun ay galing sa Diyos. At kung gamitin ka ng Lord, pwede mo tong ibigay dun sa less fortunate. Ang madalas tayo, nakikita natin, pag tumingin tayo horizontally, yung mga mas lamang sa atin. Tandaan nyo, hindi po mauubos yung taong ahead sa atin. Kaya nga dapat tama yung puso mo eh. Pag tama yung puso mo, hindi mo meron man siya, pero magpapasalamat ka pa rin. At matutuwa kayong tao na mas lamang sa iyo kasi binebless siya ni Lord, but you will still praise God because meron ka ng pangangailangan mo. And if we will only learn to look dun sa mga tao na mas mababa sa iyo, mas less fortunate sa iyo, mas marami yun. In fact, yung buhay natin ngayon, hindi nyo ba alam na maraming tao ang naghahangad, nag-aambisyon ng buhay natin ngayon? Yes. And so we must learn to be grateful to whatever we have. And because God has promised
Iyon yung promise niya sa atin that we believers can have confidence and peace for God's unwavering presence sa lahat ng sitwasyon natin. That's why sabi niya, never will I leave you nor I forsake you. Look at what Paul says also. Ito, malapit na po tayo magtapos. Sabi ng Philippians 4:11, I'm not saying this because I'm in need. For I have learned to be content whatever the circumstances. I know what it is to be in need. I know what it is to have plenty. I have learned the secret of being content in any and every situation, whether well-fed or hungry, whether living in plenty or in want. I can do all this through Him who gives me strength. Matindi tong si Pablo. Natutunan niya. So, ibig sabihin nito, pwedeng matutunan yung contentment. Hindi ito automatic, but this is a process na nagsisimula dito sa puso natin at sa isip natin. I want to be contented. Diba? Gusto kong maging kontento. Paano nasabi ni Paul yung matinding confession niya na to? It's because alam niya na yung contentment lies not what he has, but what God is. Mayaman siya sa kanyang sarili sa Diyos. Alam niya yon. Hindi sa lahat ng bagay material ko sa paningin ng tao. Kasi sabi niya, natutunan kong maging kontento sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng bagay. May pangangailangan man o nasa karangyaan, natutunan niya eh. Gutom man siya o busog, meron man kakaunti o wala, sabi niya, magagawa ko itong lahat ng ito through Him na nagbibigay ng kalakasan sa kanya. So when we look in God's direction, regardless of our possessions or lack of it, mga kapatid, kahit ano pang status natin, alam natin na ang Diyos ay palaging sapat sa atin. Amen? Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Ito po nabasa ko lang. Si John Stott, kilalang evangelist, pastor to pastors, author of more than 50 Christians. Sabi niya, contentment is the secret of inward peace. It remembers the stark truth that we brought nothing into the world and we can take nothing out of it. Life, in fact, is a pilgrimage from one moment of nakedness to another. So we should travel light and live simply. Our enemy is not possessions but excess. Our battle cry is not nothing but enough. We've got enough. Meron na tayo eh. Tama na ito. Simplicity says, if we have food and clothing, we will be content with that. Mga kapatid, yan po yung contentment. Nasasabihin mo na, okay na to. Ayos na to. Paano kung may dumating pa? Di magpasalamat ka, okay pa rin. Kung the Lord is continually overflowing blessing, giving blessings to you, magpasalamat tayo and use it for the good. Di ba? Use that money, that possession for the glory of God, for helping others, for helping the furtherance of the kingdom of God, not for you to hoard, not for us para tingnan natin yung dami ng mga milyon na yan sa table na kung saan inilagay, tinago na. Para sa mga Kristiyano, contentment knows that if we have Christ in our lives, we have enough. We are sufficient and satisfied. Diba? Amen. Kaya nga yung kanta natin na, ano ba yan? Christ is enough for me. Diba? Christ is enough for me. Ano kasunod? Everything I need is in you. Everything is in you. Ah, di ba? Talakpakan natin naman. Ito po yung malapit na po tayo magtapos. Ayan. I have learned the secret of being content in any and every situation. Ano ba sitwasyon nyo? Ano sitwasyon nyo ngayon?
Marami ba kayong pera? Wala, pastor. Makontento ka pa rin. Nasabi, di ba? Learn to be content. Meron man o wala. Gutom man o busog. O, eto, bago tayo, paano nyo fill upan ito? Yan. I will be happy when? Kailan ka magiging masaya? Pag may pera. Mga mukhang pera. Yung ba magpapasaya sa atin? Pag ako yumaman na, pag ako may bahay na, may kotse, may lupa, pag nakapag-travel na ako sa buong mundo, o hindi lang material, pag ako'y gumaling sa karamdaman ko, pagka kami maayos na ng aking asawa, pag ako'y na-promote sa trabaho ko, pag ako'y kinasal na, diyan ako magiging masaya. Pag ako'y nakagraduate na, naging professional na, pag ako'y naging negosyante na, pag ako'y naging manager na, o director, o vice president, o presidente, ako'y magiging masaya pag ako'y politiko na at ako'y kontraktor na. Tawanan kayo. Now, with your answer in mind, alam ko may sagot kayo dyan. Tumatawa lang yung iba pero deep inside sinasabi niya, oo nga, ano nga ba talaga? Kapag yung mga pangarap nyo na yan, desire and ambition, ay hindi natupad at nagbago yung sitwasyon, magiging masaya ka pa ba? Yan yung tanong. Kung hindi, then you are living in discontentment. Nabubuhay ka hindi sa pagiging kontento. Contentment is always a matter of the heart. Ito na panghuli. Ito na yung pinakamatindi. Sabi ni Paul, kung kayo, ang dami niyong mga pangangailangan na hinihingi sa Diyos na hindi pa nangyayari. Ito yung assurance ni Pablo. And this same God who takes care of me will supply all your needs from His glorious riches which have been given to us in Christ Jesus. Sabay-sabay natin basahin. 1, 2, ready, go. And this same God who will all your from which in Christ Jesus. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Di ba? Sabi ni Paul, o sige, ayaw nyo pang maniwala. Lahat ng pangangailangan nyo, alam nyo ba, sa pagkinuwento na niya lahat, na ako'y ganito nangyari sa akin, natutunan ko yung contentment na ito. Bakit? Kasi nalampasan ko ito dahil kay Kristo. Kaya ang sabi niya, ano man ang pinagdadaanan mo, kapatid, huwag kang malungkot, huwag kang mag-worry, huwag kang maging greedy. Bakit? Kasi itong the same God, yung sino ba ang Diyos nyo at Diyos ko, parehas nating Diyos na nag-take care sa akin, nag-ingat sa akin, isusupply niya lahat ng pangangailangan mo, kapatid. Kaya nga kung ikaw ngayon ay parang nag-iisip ka, na mangyayari bukas, baka mamaya dahil dyan sa rally na yan, nagkagulo na, pinababa lahat ng mga buwaya. Ano ang ipapalit? Leon. Kung sino man yan. So, ayaw natin mangyari yun. Ba't hindi ba nagwo-worry? Wala na akong kakainin, baka wala na akong trabaho bukas. Ang dami. But remember, pag ikaw ang isang tao na kay Kristo, settled tayo. That ano man ang mangyari sa mundo, we are safe and secured in the love of God through Christ. Amen. So as we end, mga kapatid, when we choose to live a life of generosity and contentment, we truly become rich toward God. Sabihin mo sa katabi mo, you are rich toward God. Isa pa, you are rich toward God. Palakpakan natin ang Panginoon na tayo po lahat ay tumayo at tayong lahat ay umawit sa ating Diyos. Hallelujah.